Nung 15th and 16th Congress, ako po ay senior vice chair ng committee nito dahil nasa commission on appointments ako noon. Now, nandito nga ako kami. So, yun ang unang punta namin doon. Yung tinignan natin yung mga yung mga seedlings at saka fish pan ni Lebiste. Kasama si Kong Ray Umali. O kasama rin daw si Vice Chairman Bato Cabe. Kasama rin siya. Then, Naliliitan yata sa akin. Hindi po. para marinig po ng publiko ito dahil siyempre nabanggit po yung pangalan namin. Then, ang sumunod na pumunta kami doon, noong January 13, yung sunod nung pagkagranada ng January 8. In fact, may mga litrato nga ako at nabanggit ko dito last time na ang daming nagulat dahil nung nasaksak ka kamailan lang, yung video clip na pinapalabas nila, katabi mo yung anak ko na aksidente, namatay sa motorsiklos. So ang daming nagulat dahil akala nila current yung film clip na yun. Hindi sinasabi na yun ay nakunan noong January 13, 2015. So for the record, Mr. Chairman, nandun po kami at noong January 13, ito naman ang kasama ko si Vice Chair Umaminal. But in both instances, nandyan si Chairman Junjun Tupas na siya nga ang namumuno ng committee. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Wala ba dyan si Congressman Pichay? Nabanggit din eh. Wala. You just lost your precious time. Anyway, so may we now recognize Deputy Speaker Castro for his interpellation of the witness. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Sebastian, sinabi mo na hindi ikaw ang pinaka-maimpluwensya at pinaka-makapangyarihan na bilanggo sa National Bilibid Prison. Opo. Tama ba ito? Opo. Bakit mo nasabi na hindi ikaw ang pinaka-makapangyarihan at pinaka-maimpluwensyang bilanggo sa loob? Tulad po nung nabanggit ko sa aking salaysay kanina, hindi po ako ang pinakamakapangyarihang bilanggo sa Bilibid, kundi po si Herbert Colanco. Dahil siya na rin mismo ang nagsasabi at sadyang totoo na nagpapasok siya ng lahat ng klaseng kontrabando nung panahon ng year 2012 hanggang 2013 or 2014. Kung hindi man ikaw ang pinaka-maimpluwensya at pinaka-makapangyarihan, pero matatanggap mo na ikaw ay may impluwensya at ikaw ay may kapangyarihan din sa loob ng bilangguan. Opo, maaari ko pong tanggapin yan. Bakit mo nasabi na ikaw ay may impluwensya at may kapangyarihan sa loob ng bilangguan? Impluwensya po, maaari, pero kapangyarihan po, mahirap pong sabihin na ako po ay may kapangyarihan dahil ako po isang hamak sa Ano bilanggo ang lamang. iyong impluwensya sa loob ng bilangguan? Ako po ay nahalal ng 2 beses by virtue of secret balloting ng lahat ng aking kapwa gang commanders. Ang iyo bang impluwensya ay may kasamang koneksyon sa loob ng bilangguan? Wala po. Ibig mong sabihin na ikaw ay walang kakoneksyon sa mga namumuno o naglilingkod sa Bureau of Correction. Nung ako po ay nanungkulan na bilang isang commander ng aming pangkat, kasama na po sa trabaho ko makipag-usap sa mga public officials po ng gobyerno. Deputy Speaker, may I just interrupt? We have just secured the approval of the Speaker to grant you immunity for your testimony in today's Thank you, Your hearing. Honor. Kanya, pinapaalala ko lang sa iyo yung kondisyon na ito'y buong katotohanan. Opo. At kapag lumabas na hindi ganon, ay medyo Opo. kondisyon ngayon. Opo. Kanya, lahat na ng pagkakataon ay binibigay sa iyo ng committee na ito, sabihin mo ng lahat. Para baka minsan lang mangyayari ito sa buhay mo, I urge you and I challenge you na ilabas mo ng lahat ng nalalaman mo dito. Huwag ka na magtago kasi ito na eh. Ito na yung moment of truth mo. Opo. Okay, salamat. Salamat din po. Deputy Speaker, please proceed. Ilang taon ka nang nakabilanggo ngayon, Ginoong Sebastian? Sa kasalukuyan po, 16 na taon po.
16 na taon ay wala ka man lang na-develop na koneksyon o pagkakaibigan na ikaw ay magkaroon ng impluensya sa mga naglilingkod sa Bureau of Correction? Meron po, particular sa mga warden at directors po ng Bucor. Ano ang iyong koneksyon sa mga warden? Bilang po ang pinakamataas na leader ng mga gang leaders po sa Bilibid. At ikaw ba'y makakahingi ng pabor sa kanila? Depende po. Kung kapareho ng pabor na magpasok ng kontrabando, magagawa mo bang hingian sila ng pabor? Magagawa ko po pero hindi ko po ginagawa. Totoo bang sinasabi mong hindi mo ginagawa? Opo. Paano mo nasabing totoo? Naalin po. Dahil ang sabi ng ibang testigo ay ang ginagawa ng iba ay ginagawa mo rin. Nagpapasok po ng kontrabando? Oo. Hindi po. At sinasabi mo na hindi ka humingi ng pabor samantalang inaamin mo sa iyong affidavit na ikaw ay involved din sa drug business sa loob ng bilangguan. Opo, inaamin ko po yan. Paano mo magagawa ito kung ikaw ay walang impluensya at kapangyarihan sa loob ng bilangguan? Marami pong paraan ng pagpapasok ng kontrabando. At paano mo maipalalaganap o maibibenta ito sa loob ng bilangguan? Hindi ko po makuha yung tanong. Kung ikaw ay walang impluensya o kapangyarihan sa loob ng bilangguan, paano mo maipalalaganap itong mga droga na iyong nininegosyo sa loob kung ikaw ay walang koneksyon? Siguro po, mas tignan na natin yan as kakulangan ng mga namumuno ng Bilibid, ng BGMP or ng Bucor. Kailan ka nagsimula ng iyong pagsali sa drug na industriya sa loob ng kulungan? Since 2001 po, BGMP days pa, na nasa Manila City Jail pa lang ho ako. Sa loob ng 16 na taon ay ginagawa mo lang ito sa pamamaraan na nakikita ito ng mga may katungkulan sa loob ng kulungan? Sa tingin ko po, nakikita nila. Nakikita nila, pero hindi kanila ginagalaw. Opo. Ibig mong kaming papaniwalain na nakikita ka na may katungkulan pero pinababayaan ang lahat ng katiwalian o illegal na iyong ginagawa na wala kang koneksyon sa kanila. Sinasabi ko po ng paulit-ulit na meron po akong koneksyon sa kanila dahil nga po dala ng aking pananungkulan. Pero partikular doon sa pagpapasok ng kontrabando, marami po kaming paraan ng para papasok diyan at hindi namin kailangan magpaalam sa kanila. At sa loob ng 16 na taon ay hindi ka nagpaalam. Sa matataas na opisyal ho ng Bucor or BGMP, hindi ako nagpaalam. Pero sa mga bababa, May mga pagkakataon na nakikipagsabuatan ako sa mga gwardiya. sino itong sa mababa na katungkulan na iyong hiningian o nakipagsabuatan ka sa kanila? Kadalasan no, mga PG1 at PG2 lang eh. Kailangan ko po ba sabihin ang pangalan nila rito? Kung masasabi mo, mas maganda. Mas gusto ko na po muna siguro wag muna sabihin, pero particular kung paano ipinapasok, ay handa po ako sabihin. Pero kung ikaw ay hingian ng Department of Justice ng listahan ng mga taong kasabwat mo sa pagpasok ng mga droga at kontrabando sa loob ng National Bilibid Prison, ay magagawa mo. Opo, but not on nationwide television. I would like to request, wala to sa time ko, I would like to request the Secretary of Justice to take note of the commitment of J.B. Sebastian that he's willing to give the names of all those with whom or who conspired with him in bringing in contraband in the new Bilibid prison. Ginoong Sebastian, Yes, sir. sino ang Bureau of Correction Director nang ikaw ay pumasok? 2009, Director Calderon, I think, sir. Ang susunod na direktor na naging direktor samantalang ikaw ay nandiyan dyan. And then sumunod po si Director Jokno. And then Pagkatapos? Director Ragus. Pagkatapos, I'm sorry, Director Pangilinan. And then Director Ragus. And then Director Bukayo. sa iyong obserbasyon at pagkakaalam, nung pagpasok mo sa loob ng kulungan ay namamayagpag na ba ang
katiwalian sa loob ng bilangguan? Maaari ko pong sabihin na talaga namamayagpag na. Pati ang droga ay namamayagpag na rin. Opo. Pero hindi po kasing tulad nung panahon ni Director Bukayo. Ano ang diferensya ng pamamayagpag ng droga noong panahon ni General Bukayo sa ibang mga direktor na nanungkulan dyan sa Bureau of Correction? Umabot po sa punto na kami mismo na mga involved sa drug trade, na kami mismo na mga gang leaders, nagkwentuhan puso sa puso. Umabot sa punto na kami mismo nakahalata at nagsasabi na parang sobra-sobra na itong ginagawa natin. Parang sobra na. Sa iyong pagkakaalam, alam ba ni General Bukayo ang nangyayari sa loob ng kulungan? Opo. Alam niya rin ang pagpasok ng mga kontraband. Opo. Alam niya ang lahat-lahat na nangyayari sa loob. Opo, dahil Paano niya ito nalalaman? madalas ko pong sabihin sa kanya. Sinasabi mo. Opo, sa harap po ng mga kapwa ko commanders. Dahil, Sinasabi mo lamang, subalit hindi niya nakikita ang mga bagay na ito. opo. Wala bang paraan o wala bang pagkakataon na siya mismo ang nakakakita ng mga nangyayari sa loob ng bilangguan? Hindi ko po alam kung nagkakandak siya ng inspection or something like that. Sino ang mga malapit na tao kay General Bukayo sa loob ng kulungan? Bilanggo po ba or gwardiya? Ang mga gwardya ang kanyang binibigyan ng instruction kung ano ang gagawin. Kadalasan po sa superintendent po ang bigay ng orders nang galing sa direktor. Paano mo nalaman na ang order ay nanggaling sa direktor? Madalas ko pong nasasaksihan yan. Sa iyong pagkakaalam, ang lahat ba ng gwardya ay nakakaalam kung at kasabwat sa mga pagpasok ng kontrabando sa loob ng kulungan? I'm sorry, sir. Sa iyong pagkakaalam, ang lahat ba ng mga prison guards o mga gwardya at mga nanunungkulan sa loob ng kulungan o New Bilibid Prison ay nakakaalam sa mga illegal o katiwalian na nangyayari sa loob ng kulungan? I'm sure na aware po silang lahat tungkol sa buwatan ng bilanggo at mga gwardya. Ginoong Sebastian, ilang beses kayong nakita ni Secretary de Lima? Siguro po mga 7 hanggang 8 beses. Sa 7 o 8 beses na kayo nakita, nagkaroon ba kayo ng pagkakataon na mag-usap personal ni Secretary de Lima? Maraming pagkakataon po. Sa 7 beses kayong nakita, ilang beses kayong nagkausap? Mga 4 o 5 po. Sa inyong pag-uusap, masasabi mo ba na nagkaroon kayo ng malapit na relasyon ni Secretary de Lima? Sa level po ng pagiging DOJ Secretary at level po ng spokesperson ng lahat ng bilanggo, masasabi ko pong malapit kami sa isa't isa. Siya ba ay tumigil at nakipag-usap sa iyo ng one-on-one sa inyong kubol? Sa aking kubol, one-on-one, hindi po. Sa inyong pag-uusap na Secretary de Lima, may mga bagay ka bang sinabi sa kanya? Madalas po siya ang nagtatanong Question and answer po ang kadalasan Ano ang usap kanyang namin. mga itinatanong sa iyo? Madalas po particular doon sa mga illegal drug trade sa loob. Kung marami pa bang drugs dyan sa loob, kamusta yung direktor, kamusta yung superintendent. At sa inyong pag-uusap, nasabi mo ba sa kanya kung paano namamayagpag itong droga, na bintahan, pagpasok ng droga sa labas at loob ng kulungan? Minsan kaming nagkaroon ng dialogo kasama po ang lahat ng kapwa ko commanders na pinagsabihan niya po kami. Ganito ang salita niya. Bakit kayo mga commanders pinoproteksyonan ninyo yung mga drug lord dyan? Ito po ang naging sagot ko. Sabi ko, Madam, sa tuwing pumapasok kayo rito, full force ang kasama nyo, isang batalyon. Bakit? Kasi drug lord yung babanggain nyo. Hindi nyo ba naisip na yung mga kapwa ko commander, yung iba rito nagtitinda lang ng isda, yung iba rito namamasukan yung asawa sa labas para mayroong pangkain sa pamilya. Tapos gusto nyo banggain namin yung mga drug lord dyan. Hindi po ba nyo naisip na hindi namin sila pinoproteksyonan? Ang pinoproteksyonan namin ay ang sarili namin, ang pamilya namin, dahil higit sa lahat, hindi naman namin obligasyon bilang isang bilanggo na pulisin yung kapwa namin bilanggo. Ginoong Sebastian, sa iyong pagkakaalam, alam ba ni Secretary de Lima kung sino ang mga drug lord at mga operasyon ng mga drug lord sa labas at loob ng kulungan? I'm not sure about sa labas, but I'm sure alam niya kung sino yung nasa loob.
At sa iyong pagkakaalam, may ginawa bang bagay sa loob ng kulungan si Secretary de Lima o kung sino man ang mga pinuno ng bilangguan upang mapigil itong pagpamamayagpag ng droga sa loob ng kulungan? Yes, sir. Yun pong NBI raid nung December. Maliban dito sa NBI raid na ginawa noong December, may nalalaman ka pa bang hakbang na ginawa si Secretary de Lima papunta sa Bureau of Correction Director, papunta sa Superintendent, papunta sa mga prison guard upang masugpo itong pamamayagpag ng droga sa loob ng kulungan? Madalas ko naman po siyang naririnig na nagsasabi tungkol sa illegal drug trade na dapat sugpuin. Isa dyan yung partikular na nabanggit ko si Congressman Navariñas, pinag-utos niya na dismantle lahat ng kubol dyan sa maximum security compound. Ginoong Sebastian, narinig mo ba o nalaman mo na si Secretary de Lima ay inuugnay sa kanyang driver na si Dayan? Opo, narinig ko po sa television. Narinig mo rin ba o nalaman mo na si Secretary de Lima ay iniuugnay kay Jonel Sanchez? Opo, narinig ko rin po. Narinig mo ba at nalaman din na siya ay iniuugnay kay Cristobal? Warren Cristobal. Lately ko na lang po narinig. Yes, sir. At narinig mo rin ba na siya ay iniuugnay sa'yo? Binging-bingin na po ako dyan. Matagal ko na po naririnig. Wala kang naririnig. Matagal ko na pong naririnig. Matagal mo nang naririnig. Opo. Kung sa iyong pagkakaalam, may katotohanan ba ang pag-ugnay kay Secretary de Lima kay Dayan? Mahirap pong magsalita. Hindi ko po kilala si Ronnie Dayan. Kay Jonel Sanchez? Affirmative po. Ako po mismo, saksi, nakita Paano ko. mo nasabi na affirmative? Minsan po kasi nabanggit ko sa aking testimonya na bumisita si Secretary de Lima, kasama si Jonel, kasama rin si OIC Ragos. Nung papasok sila ron sa kubol ko or opisina para mag-inspeksyon, pinauna ko silang dalawa. Inaalalayan ni Jonel Sanchez ito si Secretary de Lima, pero parang napahawak sa kamay. I'm not sure kung nadulas lang si Secretary nung tinawag niya Sweetie, ito si Jonel. Pero mahina lang po, humingi ng tubig. Sweetie, tubig. Maliban doon ay wala ka nang nakitang iba pa upang magkaroon ka ng opinyon o magkaroon ka ng paniniwala na si Jonel Sanchez ay may relasyon kay Secretary de Lima. Nabanggit ko rin po sa aking sinumpang salaysay na nung araw din pong iyon, ako po ay nag-text kay Jonel. Gawa po nung isang spokesperson ng komando, yung bago pong halal na spokesperson, nagpasayaw po ng ball show. Ang ginawa po niya, yung mga dalaw po namin dyan, pinalabas ng brigada para makapagpasayaw ng babae ng hubad-hubad. Nag-text po ako kay Jonel Sanchez. Sabi ko, Sir, kanina nung nandito kayo, may nagpa-ball show dito. Binanggit ko kung ano yung pangalan. And then nag-forward ulit ng text message sa akin si Jonel. Sabi niya, Sweetie, text ni JB. Tapos inulit po niya yung na-text ko sa kanya. And then in a matter of 5 seconds siguro, nag-text siya ulit sa akin ng wrong send. Sinabi mo na mas maimpluwensya at makapangyarihan si Herbert Colanco ikumpara sa iyo. Opo. Tama ba? Opo. Paano mo nasabi na siya ay mas maimpluwensya o mas makapangyarihan sa iyo sa loob ng kulungan? Ang impluensya po ni Herbert Colanco at kitang-kita naman sa loob ng kulungan dahil nga sa pagpapapasok niya ng lahat ng klase ng kontrabando. Yung weekly concert niya na very unusual. Kasi 2 o 3 10-wheeler trucks ang pumapasok doon on weekly basis. Tapos yung mga fans niya, from Muntinlupa, siguro mga 300 to 500 members, binabayaran niya ng 500 pesos each. Yung mga dalaw po namin, hirap na hirap ng dumalaw dahil kailangan nakakarpeta ka. Pero si Herbert Colanco, kahit 1,000 dalaw niya, pasok pa din. Kung ikaw ay hingian ng listahan ni Secretary Aguirre ng mga pangalan na binabayaran ni Colanco, magagawa mo ba? Opo. At this point in time, Mr. Secretary, Mr. Chairman, Not again I would like to Yeah. put it in record that Mr. Sebastian is willing and ready to give Secretary Aguirre the list of all persons working as employees of the Bureau of Correction whom Herbert Colanco is paying or bribing for that matter. Maidagdag ko lang po, sir. Hindi lang po natatapos sa loob ang impluensya ni Mr. Herbert Colanco. Kinatakutan po talaga siya sa bilibid. Meron pong isang kwento na nangyari sa Bikutan.
Asawa po ito ng dating sang NBI confidential agent, si Martin Soriano. Nagkasagutan sila at nagtalo sila tungkol sa sugal. At ang sabi ni Herbert, mamaya, paglabas ng dalaw mo, patay yan. Yung araw din na yon, lumabas yung dalaw ni Martin Soriano, may kasama pang isang dalaw na buntis, sinatgan sa muka. Iyan ang pinagmamalaki niya. Minsan niya na rin pinagbantaan ng buong pamilya ko. At ang kaukulang demanda ba ay naisampa kay Herbert Colanco dahil sa kanyang mga pananalita na maaari siyang iugnay sa pagkamatay ng mga taong iyong nasambit? Yung particular po sa issue na nabanggit ko, hindi ko po sigurado kung meron pong naisampang kaso laban sa kanya. Meron po isang pangyayari, pinatawag niya ako, hindi ko na matandaan kung anong petsa. Narinig ko sa radyo, kasi kami po sa Council of Elders, na pagkasunduan namin na mag-provide ng two-way radio para na anytime po magkausap, kailangan mag-usap yung mga leaders, madali kami makakapagbigay ng mensahe. Tanda ko ba, pare, punta ka rito. Hindi ako kakain hanggat hindi ka pumupunta. Kasi magkaibigan po kami matalik noon eh. Pagdating ko ron sa kubol niya, doon sa studio niya, ipinagmamalaki niya sa akin na siya ang nagpapatay kay Superintendent Abunales. Mr. Sebastian, ang pagdala ng mga babae sa loob ng kulungan ay kitang-kita. Tama ba yan? Depende po. 10 hectares po kasi ang National Bilibid Prison, particular ang maximum. May mga pagkakataon po mangyayari po dyan, kahit sumabog po yung granada sa kabilang dulo, hindi nyo po maririnig. Ang pagdala ng mga truck na inumin sa loob ng kulungan ay makikita sa buong komunidad ng bilangguan. Yung particular na pagpasok ng truck, maaari pong hindi nyo makita, pero yung pagdidistribute ng alak, ay sigurado ang nakikita. Kung ito ay makikita sa loob ng bilangguan, ang lahat ng prison guard, lahat na may panunungkulan sa loob ng Bureau of Correction ay makikita rin ito. Maaari po. Siguruhin mo, kung nagiinuman sa loob ng kulungan, malalaman at makikita ito ng lahat ng naglilingkod sa loob ng kulungan. Yung mga naka-duty po na nagra-rounds, for sure makikita po. Itong TV station, Opo. BTV3, Yes, sir. na itinayo ni Colanco Herbert. I'm sorry, sir. Ako po ang nagtayo niyan. Ikaw ang nagtayo. Pero instruction po. Alam ba ng lahat ito sa loob ng kulungan? Opo, instruction. Sino ang iyong nilapitan upang ito ay maitayo? Actually, sir, instruction po ito ng former director na si Director Pangilinan na magtayo ng TV station sa loob. In line po ito sa plano ng Bureau of Correction na mai-transfer ang Bilibid sa Nueva Ecija. Ginawa po itong TV na to dahil napagplanuhan sa bagong batas natin para sa Modernization Act. Na pagdating namin yan sa Nueva Ecija, magkakaroon po ng total cut-off sa communication, lalo na po sa television. So napagplanuhan po ng panahon na yon na gumawa po kami ng pilot project na TV station wherein kung yung mga kapwa ko bilanggo mapapanood yung mga programa na naaayon doon sa reformation program na nakatapat para sa kanila. Ang konsyerto na ginaganap halos linggo-linggo ni Herbert Colanco, ito ba ay malalaman, alam at nakikita o napapakinggan ng mga nanunungkulan sa loob ng kulungan? Opo, sigurado po yan. Itong panunungkulan at itong mga droga, industriya ng droga, ang distribusyon ng droga sa labas at sa loob ng kulungan sa pamamagitan ng cellphone, maaari rin bang malaman ito ng mga taong may katungkulan sa loob ng kulungan? Yes, sir. Nasambit mo ang pangalan ni Clarence Dongael. Yes, sir. Sinabi mo sa iyong salaysay na si Clarence ay siya ang nagpoproteksyon at hinihingihan siya ng tulong ng mga nahuhuli sa labas na mga operators nitong mga drug lords sa loob ng kulungan. Yes, sir. Sino ang kanilang protektor sa loob ng kulungan o sino ang kanilang koneksyon sa loob ng kulungan o sa labas ng kulungan? Mahirapan po ako identify yan. Basta, Paano mo nalaman na siya ang tumutulong? ganito po, may sistema po dyan sa loob na kung sakaling mahuhulihan ka ng tao sa labas, punta ka lang sa kubol ni Clarence Dongail.
Tatawagan niya kung sino yung arresting officer o kung saan nahuli yung tao. Aalamin niya kung upper class or underclass. Magbigay ka ng pera, siya ang gigitna. Na-identify ba ninyo sa loob ng kulungan kung sino ang mga tinatawagan ni Clarence Dongael upang matulungan ang mga nahuhuli sa labas ng kulungan? Hindi po, pero magagawa ko pong kausapin yung mga tao na nagkwento sa akin tungkol sa mga bagay na yan. Baka narinig po nila kung sino mismo yung kausap ni Clarence Dongael. Ano ba ang sinabi ng mga taong kausap mo? Kadalasan lang daw sir tatawag, tapos magpapakilala, at saglit lang daw yung usapan. Pag nagpakilala si Clarence, Bok, mate, sir, Clarence to, arbor ko na yung bata, magkano ba yung kailangan? At this juncture, I would like again to request the Secretary of Justice to take note that there are persons outside the Bilibid prison who are working in connivance with Clarence Dongael. Mr. Chair, we are going to take note of that. Thank you, Deputy Speaker. Lahat-lahat, Ginoong Sebastian. You have 17 seconds. Lahat-lahat, Ginoong Sebastian. Ilan ang perang naibigay mo kay Secretary de Lima? 10 million po. Ito ay sa pamamagitan lahat ni Jonel Sanchez. Yung 4 po kay Junel, yung isa, personal ko mismo inabot sa kanya. Magkano ang personal mong iniabot sa 2 kanya? million po. Tinanggap niya ang perang iyon ng parang baling walang nangyari. Hindi ko po inabot ng personal. Ganito po yun. Nung sumabog po yung Granada noong January 8, binigyan ako ng instruction before that ni Director Bukayo. JB, darating si Secretary, pasurrender ka ng mga barel. Bilang pong nahalal na leader ng buong maximum, ang nakaulian po namin dyan, ako po yung magpapatiuna na mag-surrender ng mas maraming armas para mahikayat ko yung mga kapwa ko leader na mag-surrender. Nung panahon po yan, nag-surrender ako ng isang Armalite, isang Intratec, 4 na 45, at saka isang Granada. Nung inilatag ko sa lamesa, pinatawag lahat ng commanders, maraming sinurrender si JB, tapatan nyo kahit kalahati. So nag-surrender din po lahat ng gang, at inilatag po doon. Pero hindi po natuloy yung press conference. 2 seconds lang. Hindi po natuloy yung press con dahil nagisan po kami ng Granada. Pero nasabihan po ako ni Junel that time through text na darating si Secretary para sa command conference or press conference. So noong time po na yon, nag-order si Secretary de Lima na ilipat lahat ng gang commanders maliban sa akin sa Bartolina sa medium security compound. Nakiusap po ako sa kanya na wag nang ituloy. Kasi nangyari na nga yung Bilibid 19, sinisisi na ako ng buong maximum kung bakit natigil yung sarap ng buhay nila dyan. And then lahat ng leaders itatapon pa because of me. Sabi ko baka wala na akong uwian at magalit na sa akin pati mga kakosa ko. Napagbigyan niya naman po ako. Diyan po sa puntong yan, nung nag-uusap kaming dalawa, sabi ko ma'am, may dala akong pera rito. Abot ko na lang ba kay Junel? Sabi niya, hindi ko kasama si Junel. Iwan mo na lang dyan. Sa opisina po mismo ni Bucor Director Bukayo, iniwan ko sa tabi ng sofa bago po ako umalis. Nakita mo bang dinala ito ni Secretary? Hindi na po. Time's up. Okay, so we now recognize Congressman Harry Roque. Thank you, Mr. Chair. So, Mr. Sebastian, simulan natin kung ano yung klaro. Apo. Sang-ayon sa'yo. Correct? Sang-ayon sa'yo, hindi ka nangalakal na pinagbabawal na droga bago ang December 14 raid. Nililinaw ko po rito since 2001, nangalakal na po kami ng droga. Pero mula nung hindi ka nangalakal ng droga para sa kampanya ni Laila de Lima hanggang matapos yung December 2014 raid. Yun po, malinaw. Now, sinabi mo rin na nagbigay ka ng pera kay Secretary Laila de Lima. Opo. Now, itong mga perang binigay mo kay Secretary Laila de Lima, saan galing itong mga salaping ito? Droga din po. Doon sa pangangalakal ng droga. At sinabi mo, ang unang perang binigay mo kay Jonel. Tama? Opo. At magkano yung unang binigay mong pera? 2 million po. 2 million ba? Yung Opo. una mong binigay kay Jonel, Opo. yung bago magpasko, sang-ayon sa affidavit mo, 5 million. Hindi po. 2 million. Opo. Okay. Matapos yon ay eto na yung insidente na nagbigay ka ng 2 million din Opo. na iniwan mo sa office ni Direktor Opo. Bukayo Opo. na ang sabi ni Secretary Laila de Lima,
iwan mo na lang dyan, wala si Jonel. Opo. So ang pagkakaintindi mo doon, siya nang tatanggap ng pera dahil wala si Jonel. Of course, dalawa lang po kami kasi nag-uusap sir. Now, yung pagkakataon na yun, 2 million na yun, galing rin sa droga. Opo. Matapos yan, ikaw ay nagbigay at nagkalap ng magkano pang salapi? Additional po na 6 million po. Additional 6 million. At kanino mo binibigay itong additional 6 million? Through Junel Sanchez na po. Now, balikan natin yung unang 5 million na 2 million na binigay mo kay Jonel. Saan Opo. ba mo binigay itong perang to? Sa office po ng BTV3. BTV3. Opo. Kasi doon ka nagpipirme, no? Opo. Now, yung mga sumunod na halaga na ibinigay mo kay Jonel, saan naman nangyari ito? Doon na rin po. Doon na rin. Opo. Now, napakalalaking halaga nito, no? 2 million. Paano mo binibigay sa kanya? Nakabalot beto? Nakabag? Paper bags po. Ganyan lang po 2 million eh. Pagbago po yung tigo 1,000 peso bill. Okay. Pero ang binibigay mo, mga 1,000 peso bill. Opo. Saan mo naman kinukuha itong mga bills na ito pag binibigay mo kay Jonel? Maliit pa ho ang 2 million sa loob ng Bilibid. Actually, makakita kayo ng 30 million dyan nagsusugal a night. Okay. So, sa loob lang talaga yan. Kapwa preso nagbibigay sa'yo. No Opo. halagang yan. Oo. Okay. Now, malinaw din at walang kaduda-duda na tumutol ka matapos ang raid at matapos ka magbigay ng 10 million, tumutol ka na ilipat ka sa Building 14. Opo. At ang sabi mo nga, ang ginawa mo para wag ka mailipat sa Building 14, pinasulatan mo sa abogado mo. Opo. Wala ka na ibang ginawa. Wala na po. Legal po ang lahat ng ginawa ko. So itong malinaw. Opo. Pumunta ngayon tayo sa hindi malinaw. Ang sinasabi mo, hindi ikaw ang pinaka-maimpluwensyang commander sa Muntinlupa. Opo. Bagamat ikaw ay nahalal ng mga commander para mamuno sa lahat ng commander. Opo. Bagamat ikaw ang nagpapatakbo ng BCT4 o BCT3, yung television station ninyo. Opo. Wala lang ibang ganong preso na may ganyang pribilehiyo. Ikaw lamang. Opo. Now, But I cannot consider that as a privilege, sir. Halos hindi ko na maasikaso ang dalaw ko dahil sa dami ng trabaho ko sa loob. naalala mo rin na ikaw ay tinape ng isang American documentary. Yes, sir. Ano yung documentary na yon? Discovery Channel po. Discovery Channel. Opo. Na unang-una, paano ka na-interview ng Discovery Channel? Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na ma-interview ka ng Discovery Channel? It was an instruction, sir. Utos po sa akin ni Direktor Pangilinan na magpa-interview ako sa Discovery Channel. Naalala mo ba yung mga pinagsasabi mo doon? Yes, sir. Di ba yung host, tinatanong, bakit napaka big boss ng dating mo? Hindi mo naman dininay doon sa documentary na yon na ikaw talaga ang big boss ng Muntinlupa. Wala po akong binanggit na ganun. Pero may pinakita doon na struktura. Nakita mo yung portion na yon? Structure of what, sir? Ng hierarchy ng mga preso doon sa documentary na yon. Yes, sir. Naalala ko po yun. At naalala mo, ikaw nasa taas. Yes, sir. Ayaw mo pa rin aminin ikaw pinaka-influential na preso sa Muntinlupa. Naalala ko po yung sagot ko diyan eh. I am a servant and as a king at the same time. Sinabi ko sa kanya. Hindi niya tanggapin yung pagiging hari ko. Kasi sa totoo lang, ang tawag sa akin yan, Chief Balagong. Okay, pero ikaw lang ang servant and king sa Muntinlupa. Wala nang iba. Depende po yan sa personal na perception. Oo, hindi. Depende po sa personal na Ano perception. naman personal? Ako nagtatanong dito, oo, hindi. Dahil ikay nag-immunity. Magsasabi ka ng totoo. Sumagot ka, oo, hindi. Depende po yan sa personal na O, perception. ano namang personal yan? Ano kailangan kong Katulad ko, ma-consider? sinasabi ko po na ako ay servant. Pero ang tingin nyo sa akin ay king. Hindi po tayo matatapos magdiskusyon dito. Dahil ang Okay tingin ko, servant nga, ako ang tanong ko, wala lang ibang ganun na posisyon. Meron po kasi meron po 12 gangs eh. Hindi lang naman po ako nag-iisang gang leader sa loob. Meron kaming 12 gang sa loob na bumubuo dyan sa 14,000 inmates. Okay. Pero inamin mo na nga na lahat sila hinalal ka, Opo. pinaka-leader. Ngayon, wala ka na bang ibang ginawa para wag ka malipat sa Building 14? Wala naman po akong naisip na ibang paraan kung hindi gumamit ng legal actions. Hindi mo naalala na nabalita sa periodiko at sa telebisyon, nagkaroon ng 100 plus armed men na tinututulan at pinipigil ang paglipat mo sa Building 14. 100 plus. I'm sorry, sir. Armed men, Armed men. mga preso na pumigil sa paglipat sa iyo sa Building 14.
gusto ko pong i-correct yan. Ayun po yung members ng Sige Komando na nag-file ng petisyon na nakikiusap po sila sa pamunuan ng Bureau of Corrections na kung pwede, bigyan ng pagdadalawang isip yung pagtungkol sa pagpapalipat Kaya sa akin. nga, ang tanong ko, ibig sabihin, hindi ka lang sumulat ng letter to your lawyer. Meron ka rin mga sympathizers na nag-attempt na pigilan ng paglipat sa'yo sa Building 14. Tama, mali? Tama po. Ba't hindi mo sinabi kanina yon? Hindi ko po alam kung sa ano yung patungkol yung tanong nyo kanina, sir. Ngayon, sinasabi mo na lahat ng mga nagsasabi na ikaw ay nag-utos na magbenta ng droga para sa eleksyon ni Laila de Lima bago ang December raid, lahat sila nagsisinungaling. Opo. Unang-unang tanong, napakadami nila eh. Ilan ba sila? Rodolfo Magleo, Herbert Colanco, Joel Capones, Nonilo Arile, Herman Agoho, Vicente C. Ang bilang ko dyan, 6. Opo. Ang susunod kong tanong, bakit hindi namin papaniwalaan yung 6? Nag-iisa ka lang nagsasabing hindi ikaw nagutos. I'm sorry, sir, pero with all due respect, hindi na po ako magugulat kung 14,000 yung mag-witness against me. Dahil kaya po, ako po ang sinisisi nila kung bakit na-discover ang lahat ng kalokohan sa Bilibid. Ang lahat ng tao dyan masaya. Parang nasanay na sila ron sa mali. Kaya nung lumabas yung tama, ako na ang lahat ng may kasalanan. Pero alam mo, sa sistema ninyo, hiwa-hiwalay naman kayo mga gangs, di ba? Opo. At kayo naman, ang inyong pulisiya dyan, as much as possible, peaceful coexistence, correct? Yes, sir. O hindi ba kapag sila yung nagsinungaling, pwedeng ito'y maging hudyat para magkaroon na naman ng labanan sa loob? Yes, sir. Ganun din po kalinaw na sa simpleng basketball game, nagkakaroon ng riot. Can you imagine, uutusan ko yung leader na isang gang para magbenta Pwede ng ba shabu? sagutin mo ako? Yes, sir. Sinasagot ko po. Yes, pwede. Na kapag sila'y nagparatang ng kasinungalingan na gaya nito, na magiging dahilan para ikaw ay magkaroon ng pananagutan, posible ito magsimula na naman ang gulo sa loob. Opo. Ang sinasabi Gentlemen, mo, may I just interrupt? Please manage your emotions, please, so that we will be able to handle this more properly. Thank my you. emotions are very much handled, Mr. Chair. I'm just using my legal voice. For the record. Please proceed. As Attorney Ferdinand Topacio can attest to, because we have been on opposite sides so many times. So, ang sinasabi mo, yung 6 na yon, nagsisinungaling, bagamat alam nila na po pwedeng maging mitsa ito ng pagkakagulo na naman sa Muntinlupa. Yes, sir. Now, isa-isahin natin. Joel Capones. Ipinatawag ako ng Disyembre 2013 ni JB. Pinatawag uli ako ng 2014. At ang sinasabi nila rito, pinilit mo silang mangalakal ng droga para sa kampanya ni Secretary de Lima. Anong personal na dahilan para magsinungaling itong Joel Capones? Your Honor, personal na opinion ko po ito. Sige-sige siya, ha? Opo. Sige-sige. Sputnik At sinabi mo na, Sputnik po. sinabi mo na itong sige-sige, sila rin yung nag-organize ng 100 armed men para tigilin yung lipat mo Your sa Honor, Building 14. Your Honor, I'm sorry. Sige-sige Sputnik at sige-sige Komando, magkaiba po yan. Ano naman ang dahilan niya para magsinungaling? Your Honor, kasama po siya sa Bilibid 19. Ako po ang sinisisi niya kung bakit sila nalipat sa NBI. So kung ganyan ang dahilan mo, sasabihin mo na lahat ng 19 na nailipat, ikaw talaga ang sisisihin. Yes, maybe, sir. Pero di ba totoo naman ang sinabi nila? Nung nalipat sila sa NBI, nag-isa ka ng mga lakal ng droga matapos ang December 2014 raid. Tama naman yun, di ba? No, sir. Bakit? Sino pa? Meron pong 300 na Chinese na nandyan sa Bilibid. Okay. So let me rephrase my question. Hindi ba tama naman nung matapos sila malipat, ikaw na lang ang natalaga, di umano, ni Secretary de Lima para mga lakal ng droga para makaraise ng pondo para sa kanya? On the later part po, sir, na-realize ko yan. Okay. So, hindi mali ang lahat ng sinasabi nila rito. Yung 6 na Hindi. tumistigo laban sa'yo. Sir, hindi ko po sinasabing mali lahat ng sinasabi nila. Sinasabi ko merong mali sa sinasabi nila. So, okay. Ang mali lang dito kay Joel Capones, dinideny mo na ikaw ang nagsabing mangalakal siya ng droga para kay Laila de Lima. Yes, Your Honor. Okay.
At ang sinasabi mo nga ang dahilan dahil napalipat siya Yes, Your Honor. noong December. Ganyan din ang sasabihin mo kay Nonilo Arile dahil ang sabi nila, hindi pala ito. O itong Nonilo Arile, sinasabi Yes, mo Your rin Honor. nagsisinungaling to. Pangit man sabihin, no? Parang crazy guy ho yan eh. Sa amin sa Maximum, may ganun ang turing sa kanya eh. Oh, pero alam mo bang asset siya? Hindi rin po. Totoong asset siya ng kapulisan. Hindi po. Oh, ngayong alam mo na, tingin mo magsisinungaling pa rin ang isang asset, Maybe, sir. pero hindi ka sigurado ngayon kung nagsisinungaling siya. But I'm sure biased. Bias, hindi nagsisinungaling. Hindi po. Pag biased... Thank you. Yes, sir. Yes, Your Honor. Aguho. Sabi nila rito, lahat ng may kasong sangkot sa droga sa loob ng Bilibid ay nilalapitan ni JB Sebastian para maging tauhan niya at tumulong sa pagbebenta ng droga. Sinungaling o hindi? Sinungaling po. Bakit naman magsisinungaling itong Herman Aguho? Member po siya ng Batang City Jail at dinatnan ko na po siya sa maximum security compound as Herman Agoho na. Kumbaga, drug lord na yan bago ako dumating ng 2009. Now, sinabi rin nila dito na mayroong account na pinagdidepositohan ka eh. Yes, sir. Oh, wala kang alam dun sa account na yon. Sa dami po ng account na ginamit namin, hindi ko na po matatandaan. So, okay. Ang sinasabi mo, hindi mo dinideny Wala na po. posibleng ikaw ang Yes, naggamit sir. nito account nito. Yes, sir. Madami lang kasi ang account Yes, sir. na sinabi mo. So, Oh. hindi mo pwedeng sabihin na nagsisinungaling dito si Herman Agoho. Opo. Now, yung account na sinabi ni Nonilo Arile, Possible din po. Coco Jewelry Shop, That's alam mo ba possible. yung account na yan? Hindi ko na po matandaan, but Pero that's possible Opo. na ikaw din ang nagbigay niyang account That's na yan. possible. Opo. Okay. Ay, hindi ko maintindihan. Ang sinasabi mo lang ay nagsisinungaling sila dahil hindi mo sila linapitan. Pero ngayon, sinasabi mo, tama rin na yung account na pinagdepositohin nila baka nanggaling sa'yo. So, ano bang tama? Ang pinapoint ko lang po, hindi po nanggaling sa akin ng order na magtinda sila ng shabu. In fact, bago ako dumating, nagtitinda na sila. Ninilinaw ko rin po, hindi po nanggaling sa akin na inuutusan ko sila magtinda ng shabu para sa kampanya ni Secretary de Lima nung panahon na yan. Pero may isang nagsabi na hindi talaga siya nangangalakal ng shabu hanggang hingan mo siya na siya nga ay mangalakal. Unang-una, bago mo sagutin yun, no? Itong Rodolfo Magleo, kilala mo ba yan? Opo. O, ganong kalapit sa'yo si Magleo? Ang istorya po ni Sir Magleo. Ganong kalapit sa'yo? Hindi ko tinatanong ang Hindi po. istorya. Hindi po malapit sa akin. O, bakit sasabihin niya confident ka niya? Ewan ko po sa Confident kanya. mo Hindi ko siya. po alam sa kanya kung bakit niya sinabi yan. Hindi ba totoo na ikay gumagawa ng relasyon sa mga pulis na nakakulong dahil kailangan mo rin yan? Explain ko po, sir. Pwede po mag-explain. Oo, hindi. Hindi po. Kailangan ko kung pwede po mag-explain. Tinatanong ko lang po, O Sir ano Honor. na yung explanation mo? Ganito po. Madalas po ako mapag-utusan ng superintendents. Kasi po si Magleo, isa yan sa member ng Gino Y. Ilocano na dating assistant commander. Gumawa siya ng parang coup attempt. Nagplanted siya ng sumpak at saka baril kay Noel Martinez na isa ring witness ng DOJ. So, ipinalipat po siya sa medium at wala pong gustong tumanggap sa kanya. Kinausap po ako ng Superintendent Reyes na tanggapin ko raw si Magleo dahil wala nang gustong tumanggap. Kaya tinanggap ko po sa gang ko. Ganong kadalas mo kasama itong si Rodolfo Magleo? Very seldom, sir. Now, itong si Herbert Colanco, hindi mo talaga kaibigan to? Kaibigan ko matalik. Oh, bakit naman magsisinungaling sa'yo, laban sa'yo itong si Colanco kung kaibigan mong matalik? Gagawain kaibigan ba yun? Ayaw kitang kaibigan? Kung gano'n. Nung una po, magkaibigan kami matalik, sir. Nung una, kailan kayo nagkaaway? Meron pong hindi pagkakaintindihan. Inisip niya na nilinlang ko siya. Kasi po, nung 3 or 5 days bago umalis si OIC Ragos, inappoint siya as the overall spokesperson ng Bilibid. Ako po ay nakiusap kay OIC Ragos at sinabi ko, sir, alam ko po na medyo hindi masyadong mataas yung pinag-aralan ni Ampang. Baka po pwede pong ako na mag-represent no sa side ko, sa presidio. The following day, nagbigay po ng revocation order ang Bureau of Corrections. Nire-revoke yung order kay Ampang na siya maging overall spokesperson. At inisip po niya na ako ang nagpadala ng papel at pinapirma ko siya sa papel at nilinlang ko siya. So, teka muna, alam ko wala na akong oras pero kailangan kong tanungin to. So, tama naman yung Thanks sinabi for ni... reminding the committee that you don't have any more time. Mr. Can I have one last Mr. Chair, question? Mr. Chair? considering the interpolation of
Congressman Harry is very vital, I am giving away my first round allotted to me so that he can continue. You have 3 minutes. 3 minutes. Haba naman nun. Okay. 1 minute na lang. Okay. Pwede na? So, totoo yung sinabi ni... Yes, Mr. Chair. Totoo yung sinabi ni Colanco na talagang nagkaroon kayo ng hidwaan dahil nga nahati yung Opo. Muntinlupa. Yes, sir. Sa yung presidio at yung sa kabila sa Yes, kanya. Your Honor. Now, ilan beses muli kayo nagkita ni Laila de Lima, ni Secretary Laila de Lima? 7 to 8 times, Your Honor. 7 to 8 times. Pero, inamin mo rin na kinausap mo si Sandra Cam. Yes, Your Honor. Bakit sabi ni Sandra Cam, ang sabi mo mas marami? Minimum 14. Hindi po. Hindi po. Okay. Miss Sandra Cam, ilang beses niya sinabi? Ang sabi niya sa akin, 8 to 12 times. Di ba yun ang sabi mo, JB? Yes po, tatandang po. O ano, paano na yan? Nagsinungaling ka na naman ngayon. Hindi po. Nabanggit po yung 8 eh. Ano pang ang hindi ba totoo na kaya mo dinideny ang malahat ng involvement mo bagong Disyembre dahil ayaw mong isipin ng taong bayan? Ikaw talaga ang utak at ikaw talaga ang kadahilanan kung paano naka-raise ng pondo si Secretary Laila de Lima sa pamamagitan ng pagkakalakal ng pinagbabawal na gamot maski pa bago ang Disyembre Hindi po. ng Your Honor, 2014. sinasabi ko lang po ang totoo. No further questions, Mr. Chair. Thank you. Now we recognize Congressman Ron Salo. Anyway, before that, I just want to give you the total number of interpellators. I have about 41 now. And you give them plus minus 10 minutes each to include the answers. We will need about 7 hours to complete the testimony, the cross or the interpellation of this particular witness. So please bear with us. Kanina po, hindi sana ako magpapaserve ng tanghalian hanggat hindi natatapos. Pero baka hindi na ko tayo makapagtanghalian kung 7 hours itong interpellation. So may I request the COMSEC to please make the necessary arrangement to serve food. Thank you. Ron, Kong Salo, you're now recognized. Maraming salamat, Mr. Chair. Una, Mr. Sebastian, kinokomment kita dahil dito sa sinabit mo na affidavit, sobrang exhaustive. Nandito ako. I'm sorry, sir. I'm sorry. Nakita ko sobrang detalyado at sobrang exhaustive. Pinakamahaba sa lahat ng mga affidavit na nagsumite rito sa committee ito. Yes, Your Honor. Tanong ko lang muna, ano bang natapos mo, Mr. JB? College dropout po ako, third year college po. Third year college, Opo. college dropout. Ikaw ba talagang nag-prepare ng affidavit mo? Yes, sir. Personal? Yes, Your Honor. Lahat ng nakasulat dito? Yes, Your Honor. Lahat ng pahinang ito? Yes, Your Honor. Maliban po sa annexes. Maliban sa annexes. Ano sa tingin mo nagudyok sa'yo para pumunta rito sa komite? Papapansin natin na simula nung nagsimula ang hearing na ito, ikaw na yung flavor of the month. Ikaw na yung hinahanap ng committee ito na magbigay ng liwanag dito sa lahat ng mga pinag-uusapan dito. Pero mukhang nagpatumpik-tumpik ka at tumagal. Hindi po. Anong dahilan? Katulad po na nabanggit ko sa akin sinumpaang salaysay, yung first 3 days or 1 week ng stay ng Special Action Force dyan, binisita na po ako ni Solicitor General Calida. Wala pa pong investigasyon na ginagawa ng Department of Justice. Meron na pong nagre-reach out sa family ko para makipagtulungan sa administration para sabihin lahat ng aking nalalaman. Hindi lang po na ito matuloy-tuloy dahil nabanggit ko rin po dito, humihiling po ako ng relocation sa maximum security compound kasi nangangamba po ako na kapag ako ay nagsalita, mapahamak ako dun sa Building 14. So ibig sabihin, sinasabi mo ngayon na willing ka nung umpisa pa lang na mag-testify. Yes, sir. Mulat sa pool po. Pero iba yung narinig namin noon ay sinasabi nila, ayaw mo raw. Hindi po totoo So yan. gusto mo talaga. Yes, sir. At nabalitaan namin nung nakaraan na nasaksak ka raw. Opo. At mukhang coincidence lang ba na matapos kang masaksak sa kakapumunta dito? Hindi po. So sadyang nais mo na talaga na pumunta rito. Yung pagkakasaksak ko po sa tingin ko ang dahilan para hindi ako makapunta rito. Para pigilan ka na magsalita sa Opo. committee ito. Opo. Sino naman ang may interest na pigilan ka sa pagsasalita? Si Clarence Tunggail po. Si Clarence Dunggail. Dunggail. Dahil
Kilala po ako nila personal na kapag dinala ako sa ganitong forum or pagpupulong, hindi ako mangingimim magsalita ng lahat ng aking nalalaman. At alam nila, yung pinakamaselan na usapin tungkol sa Ninja Cup, so yung involvement niya, particular dyan sa mga pulis sa labas, siguradong sasabihin ko. Nagtataka lang ako dahil si Clarence Dunggael, sa'yo ko lang siya narinig. Sa dami ng pinresenta dito na witnesses, ikaw lang nagsabi tungkol sa kanya. Si Witness Arili po, nabanggit din po siya. Okay. Nabanggit mo rin kanina na 7 to 8 times na nagkausap kayo ni Secretary De Lima. Yes, Your Honor. Ang sinabi naman ni Ms. Sandra Cam, 8 to 12 yung binanggit mo. Alin nga ba talaga doon? Saan tayo magpo-focus? Iniisip ko po kasi kung how many times kaming nagkausap at kung how many times ko siyang nakita kung visible lang po. Kasi may mga times po na passing by lang siya dyan sa Bucor, hindi naman kami nagkikita o hindi naman kami nag-uusap. Pwede mo bang ilahad sa committee ito yung mga instances na yon, yung first, second, third hanggang pampito, kung pangwalo na pagkikita ninyo? Sino yung mga nandoon sa instances na yon at ano yung mga pinag-usapan ninyo? Nung una po, katulad nung nabanggit ko sa aking sinumpang salaysay, kasama po yung mga congressmen na nabanggit ko. Tungkol po ito sa issue ng pag-dismantle ng kubol sa maximum security compound. Ako po yung huling-huling pinatawag dahil sabi po ni Commander of the Guard Dador, JB, tulungan mo kami mag-explain kay Secretary tungkol sa kubol kasi pinasisira niya lahat. So, sinundo po ako at dinatnan ko po yung mga nabanggit ko po kanina. So, yun yung unang-una na nakita kayo ni Secretary De Lima? Unang-unang pag-uusap. Medyo nalilito na po kasi ako dun sa pagkikitang nag-usap at sa pagkikitang hindi po nag-usap eh. Okay, so nagkita kayo at nag-usap doon? Opo, opo. Anong sumunod? Yung galing po ako sa medium security compound sa Bartolina, pinasyalan po niya ako, kasama niya si Junel Sanchez. Tapos yung sa Granada po, nung hinagisan kami ng Granada. Paulitin natin. So pangalawang pagkikita ninyo, pinuntahan ka ni Secretary De Lima matapos kang makalabas sa Bartolina, sa medium Bartolina security compound, and then ibinalik po ako sa maximum security compound. Okay, saglit. Kung pangalawa lamang yon na pagkikita ninyo, mukhang nagtataka naman ako na ang pinakamataas na opisyal ng Secretary ng Department of Justice pupuntahan ng isang bilanggo, ang isang inmate na tulad mo, papasyalin personal dun sa pagkatapos mong Bartolina. Opo, saksi po dyan si Director Ragos, nandun din po siya, at yung superintendent, si Superintendent Ayala. Actually, sir, wala po ako sa opisina nung time na yan. Kasama ko po ang misis ko at yung mga anak ko. Nandun po ako sa kwarto ko, sa kubol ko. And then tinawag na lang po ako ng mga kakosa ko. Commander, nandiyan daw si Secretary sa office, pinatatawag ka. Nung pinatatawag ka, ikaw ba pumunta o siyang pumunta sa'yo? Pumunta po ako rin sa office ko. Tapos yung pangatlong pagkakataon? Yung insidente po nung grenade throwing nung January 8, pinatawag niya po kami, lahat ng gang leaders. Doon nagkausap din po kami ng matagal. Dito rin po nangyari yung insidente na nagabot ako sa kanya ng pera. Ang pangapat? Sa simbahan, yung isa sir sa brigada, parang nandun siya sa dorm 9B at pinatawag ako ng members ng patrol unit. Naghihintay si Secretary De Lima, tinanong niya sa akin, bakit dito sa brigada to mabango? Sabi ko, medyo stricto po kasi talaga ako sa disiplina. Ang panglima? Hindi ko na ho talaga ma-recall yung iba, sir. Medyo madalas ho talaga. Dahil yung katungkulan ko po as spokesperson, madalas ko talaga siya nakakaharap. So, alin nga ba talaga yung tama rito? 7 to 8 times o madalas mo? Hindi ko na po maibigay na accurate kung ilan at saka kung kailan. So, naalala mo yung mga una yung pagkikita pero yung mga bandang huli hindi mo na maalala? Opo, opo. Okay. In between na nakikita kayo ni Secretary De Lima, nagkakaroon pa ba kayo ng ibang pag-uusap? Either personal, through text, or through other people? Through Junel Sanchez po, I believe. Through Junel Sanchez? Yes, sir. So, ibig sabihin, madalas mong textmate si Junel? Opo. So, kailan nagsimula yung pagiging textmate ninyo ni Junel Sanchez? Ang nagpakilala po kasi sa akin kay Secretary De Lima ay si Junel Sanchez. Meron po kasing insidente dyan sa Maximum na ikinagalit sa akin ni Secretary De Lima. Nabanggit po ito ron sa documentary film na pinakita ng Discovery Channel. Meron po ako isang miyembro ng Sige-Sige Commando na madalas pinagsisimulan ng gulo dyan sa loob hanggang sa umabot sa point na lumaban siya sa akin kasama yung mga kakosa ko at napalo. At nakita ni Secretary De Lima yung itsura ng tao.
Ang ginawa niya, pinatawag niya yung isa sa akusado at sinabi niya sa opisina na kung hindi mo ituturo si JB Sebastian, ipakukulong kita ng habang buhay. Sino nagsabi nun? Si Secretary de Lima. So, ibig sabihin, mayroon ng idea na si Secretary de Lima na ikaw nga ang gumawa nun? Opo. Sino sa tingin mo naman nagsabi sa kanya? Dahil po medyo stricto ako sa pagdidisiplina dyan sa mga kakosa ko. Sa katunayan, kahit po Chinese citizen, pinapipili ko ho eh. Kakasuhan kita o papaluin kita. Ako lang ho ang commander dyan na mamamalo ng inchik eh. So kapag nagkakaroon sila ng pagkakataon na may pwedeng magsumbungan, si De Lima man o director man, gagawa talaga sila ng paraan para masira ako. Ang mga guards ba na mamalo rin? Sa matagal na panahon, wala naman po ako nabalitaan. Nang bubugbog meron mga incident ng ganyan. So, ibig sabihin, mas makapangyarihan ka sa mga guards sapagkat ikaw na mamalo mismo sa mga kakosa mo, sila hindi nila magawa yon. Ganito po kasi, Your Honor, kapag pumasok ka as miyembro ng isang gang, nakapaloob dyan na alam mo kung ano yung paraan ng pagdidisiplina. So, parang fraternity na kapag meron kang kasalanan, meron pong karampatang parusa sa amin. Tuloy ko yung tanong ko kanina tungkol dun sa ka-textmate mo si Junel Sanchez. Yes, Your Pero Honor. si Secretary de Lima, nagkaroon ba ng pagkakataon na magkaroon din kayo ng pag-uusap through text? Never, Your Honor. So, hindi sa kayo personal po niyang telepono, never po. Never. Yung tinanong kanina, hindi mo sinagot ng tahasan kung nagkaroon kayo ng relasyon ni Secretary de Lima? Hindi po. Hindi po. Okay. So, malinaw yon. Opo. Okay. So, ang relasyon nyo lang basically is between secretary siya o at naging head ng Yes, sir. Bucor at Yes, ikaw Your ay Honor. isang Spokesperson po ng lahat ng inmates, Your Honor. lahat ng inmates. Dito doon sa ipinalabas doon sa Discovery Channel, nakita ko yung ganda ng kubol mo. Yes, Your Honor. Ang description po ng marami po, pang 5-star yung kubol na meron ka. Tama ba yon? Kung ikukumpara po natin yung kubol ko o yung opisina na pinakita sa Discovery Channel, kung makikita po natin lahat ng existing kubols na nandoon nang hindi pa nagigiba, pinakasimple po yung sa akin. Ang kwento po dyan, kung pwede kong sabihin, parang White House po ito ng leaders ng Sige-Sige Commando. 30 years na po itong na ilatag at parang pribilehiyo ng isang leader ng komando na nahihalal, nandun ka titira kapag ikaw ay nahihalal as leader ng komando. Pero napansin ko po, medyo malaki yung space. Mas minabuti ko na i-convert into public, magamit o for common use yung lugar. So, nung binisita po ito ni Direktor Pangilinan, nakita niya na feasible yung lugar na paglagyan ng TV station. Kaya inutusan niya po ako na magtayo ng TV station dun sa opisina. Yung kwarto ko po, hindi po kayo maniniwala, ako po ang merong pinakamaliit na kwarto dyan sa maximum. Kasi laki lang po ng selda ko sa 14. Okay. Nonetheless, sinabi mo nga na White House yon doon sa loob ng bilangguan. Masasabi ba kailan ba nag-umpisa yon na mayroon ng White House doon sa loob ng 2009 po ako dumating. Pero meron po akong ginawang interview kay Monsignor Ulaguer at sinasabi niya na bago raw ako dumating, mga 15 years to 20 years na existing yung bahay na yun eh. pinaayos mo na lang? Pintura lang po eh. Pintura lang. Sino nagbigay sa'yo ng pahintulot para ayusin? Ang paraan po ng pagpapaalam para sa pagpapaayos ng mga structure sa loob ng bilibid, kailangan nyo sumulat sa Commander of the Guards or sa Superintendent. Isusulat mo kung bakit mo kailangan magpagawa, isasama mo na rin yung listahan kung ano yung mga materialis na gagamitin at naaprubahan po yan, Your Honor. Sino nag-approve noon? Sa natatandaan ko, si Superintendent Schwarzkopf, Your Honor. Mayroon ka bang ibinigay na inipabor para paboran, para bigyan ng pahintulot yung request mo na yon? Hindi po, wala po, Your Honor. So wala kang ibinigay, wala kang... Basta sumulat ka lang, nagpaalam ka lang, pinayagan ka na. Opo, ganun naman po nakagawian sa bilibid, Your Honor. Dito sa, binanggit mo nga kanina na mayroon kang naibigay na 10 million pesos Total to 10 million, Your Honor. total. Simula sa umpisa yun hanggang dulo. Yes, Your Honor. Lahat ng binigay mo na yon, ang pag-uusap na yon, nagkaroon ka ba ng, maliban doon sa binanggit mo na dito sa salaysay mo, nagkaroon ka ba ng pag-uusap kay Secretary de Lima bago mo gawin yung pagbibigay na 2 million nung umpisa? Through Junel Sanchez, Your Honor. Through Junel Sanchez. Yes, Your Honor. At lahat ng 10 million na yon galing yun sa droga. Yes, Your Honor. Matuturing mo ba ng sarili mo drug lord doon? Yes, Your Honor. Okay. Maliban kay Secretary de Lima,
Meron ka pa bang ibang binigyan na opisyal na pera? Maliit lang po, Your Honor. Kumbaga, parang kung tawag namin pang merienda sa mga superintendents po, Your Honor. Mga magkano yung pangmeryenda na yan? Sa 20,000 below, Your Honor. Malaki na yung 50,000. Malit nga lang yung merienda nga ninyo doon sa loob. So, 50,000, yun yung pangmeryenda doon sa loob. Yes, Your Honor. Okay. So, sino-sino ang mga yon na tumanggap ng pangmeryenda na yon? At ilang beses ka nakapagbigay ng pangmeryenda? I'm sorry, Your Honor. I cannot divulge in nationwide television, but I'm willing to give list of names kay Department of Justice Secretary. Sinabi ni Arile sa kanyang testimonya sa paragraph 5 ng affidavit, nung kalagitnaan ng Nobyembre taong 2014, sinabi sa akin ni JB na alisin niya sa maximum ang mga balakid sa kanyang negosyo upang masolo niya ang kalakaran ng droga sa loob ng bilibid. At ang malilikom niyang pera dito ay gagamiting pondo ni Sec. De Lima para sa nooy paparating na halalan 2016. So ibig sabihin po nito, ang sinasabi ni Norile, nag-usap kayo personal. Anong masasabi mo po rito? Hindi po totoo yan, Your Honor. Hindi totoo ito. Yes, Your Honor. Pero lumalabas din na sinasabi mo, lahat ng mga nagtestimonya rito, kasama sa grand scheme, yung pagpapaalis nung Bilibid 19. I'm sorry, sir. Isang kasama sila sa isang scheme para alisin sila para masolo mo yung droga doon sa loob. Yun lahat ang testimonya, lahat ng mapumunta dito. Yes, Your Honor. Base po sa testimonya nila. Base sa lahat ng nagsasabi, yun ang dahilan. At tunay nga na ikaw nga yung naiwan doon. Ayun po Pero ang sinabi sinasabi mo nila. dito sa testimonya mo, mukhang nagulat ka nga at na medyo masama quote-unquote yung loob mo nung kausapin ka ni Jonel. Dahil lumalabas na pinaalis nga sila, pero ikaw naman yung gagamitin na mag-isa. Yes, Your Honor. Pero bakit sasama yung loob mo kung sakasakali, samantalang masusolo mo nga yung drug trade doon sa loob? Your Honor, katulad po nung nabanggit ko sa sinumpaang salaysay ko, magmula ho nung raid, after the raid ng NBI, dyan na ho nagsimula yung napakalaking problema ng pamilya. Hindi ho nakakatuwa sa bilibid na mapagbintangan kang ikaw ang nagpatapon ng lahat ng drug lord. Wala hong kakausap sa'yo, walang makikipagtransaksyon sa'yo, at laging nanganganib ang buhay mo, pati na ang pamilya mo. Hindi ko alam na unknowingly o na meron akong nakakausap na isang action agent diyan sa loob. Na siguro po mas okay kung makausap niyo na lang po ang Director Bukayo o yung Director ng PAOK tungkol diyan. Hindi mo nasabi kung paano mo ginagawa yung proseso. Ano ba yung proseso ng drug trade mo doon sa loob? Almost the same process katulad din po ng mga ginagawa ng lahat ng gang leaders sa loob. Una, i-identify mo kung sino yung mga kakosa mo na buhay pa or meron pang koneksyon yung kalakal niya ng droga sa labas. And then kukonek ka doon sa Chinese na nandun din sa teritoryo mo, magma-mark up ka ng price, kuha ka ng 1 kilo, patong ka ng 200,000, ipapasa mo rin sa tao mo, and so on and so on. Ganun lang po yung kalakalan dyan. Saan ang gagaling yung droga? Saan yung source? Sa mga Chinese traders po. Sa mga Chinese traders. Paano naman ipinapasok ng mga Chinese traders? Pinapasok ba yon o yung kalakaran nagaganap dun sa labas? Yung big bulk o yung mismong negosyo, hindi po nagaganap dyan sa loob. Pero meron din po pumapasok na konti, panggamit, yung iba naman pinambebenta rin pero hindi po ganun karami. Yung binanggit mo kanina, yung 10 million, yun yung galing na personal sa'yo. Tama ba yon? Yes, Your Honor. Lahat ng mga nag-testify dito, nagsasabi na pinamit mo sila, miniting mo sila, at binigyan mo sila ng kota, at lahat sila nagsasabi na nagbigay sila ng pera sa'yo para kay Secretary De Lima. Saan napunta yon? Your Honor, hindi po totoo yung sinasabi nila. So ibig sabihin, isa man sa kanila, walang nagsasabi ng totoo na nagbigay sila ng pera sa'yo? Yes, Your Honor. Wala ring katotohanan yung sinasabi nila na nag-meeting kayo, kasama sila lahat at binigyan mo sila ng kota? Yes, Your Honor, hindi po totoo yan. Mukhang tangi ikaw lang yung nagsasabi. Lahat nung iba yung testimonya, samantalang ikaw lang yung naiiba sa kanila. Yes, nakikita ko po.
Nagkaroon ba ng pagkakataon na kausapin ka personal ni Secretary De Lima para ibigay sa kanya o bigyan siya ng payola? Personal po ako nag-abot sa kanya isang beses ng 2 million pesos po. Prior po sa pag-uusap namin ni Junel na pupunta si Secretary, akala ko po pupunta si Junel noon at sa kanya ko iaabot. Pero nung insidente po tungkol doon sa Granada, sinabi ko, ma'am, may pera dito, abot ko ba kay Junel? Hindi na, iwan mo na lang dyan, wala si Junel. Pero prior to that, doon sa 7 o 8 beses nakita kayo personal ni Secretary De Lima, nagkaroon ba kayo ng pagkakataon na discuss ito? Hindi po. So lumalabas, basta na lang inabot mo kay Secretary De Lima at sinabi sa'yo, iwan mo na lang dyan. Hindi po. Yung first 2 million po na ibinigay ko kay Junel Sanchez, but before that, siya nagbigay na instruction na total, ikaw ang naiwan dyan, tulungan mo si Secretary De Lima sa fundraising dun sa gagawin na eleksyon sa susunod. Tapos nung ibinigay mo yung 2 million, kanino? Kay Junel po, yung first 2 million. Para yon kay Secretary De Lima. Yes, Your Honor. Paano mo nalaman na nakarating kay Secretary De Lima yon? Isang araw bago magpasko, tumawag po sa akin si Junel na naka-loudspeaker. Sabi niya, pare, may kausap sa'yo. O yun, napusisan ko si Secretary. Tapos sabi niya, JB, Merry Christmas, kamusta? Ma'am, natanggap niyo po ba yung regalo ko? Yes, JB, Merry Christmas. Yun po. Sa paragraph 31 ng yung salaysay, sinabi mo dito, takasan niya ring ipinagyayabang sa amin, mga kakosa, referring to Kulangko, sa maximum na malakas siya kay Secretary De Lima dahil kapartido niya sa Liberal Party ang kanyang girlfriend na si Nova Parohinog, na isang vice mayor at ang tatay nito na si Mayor Parohinog ng Usamis City. Anong relasyon nito dito sa sinasalaysay mo tungkol sa droga? Pinapatunayan ko lang po dyan at pinagtitibay na yung sinasabi ko na si Herbert Kulangko ang tunay na siyang talagang maimpluwensya sa NBP. Sa totoo lang yung mga detalye mo, hindi ganun ka-consistent. Pero pare-pareho yung sinasabi mo na may perang natatanggap si De Lima, Secretary De Lima sa'yo para sa kanyang campaign fund. Tama ba? Yes, Your Honor. Sa lahat ng mga pagkakataon, 7 to 8 times na nagkikita kayo ni Secretary De Lima, wala ba doon si Mr. Ronnie Dayan? Hindi ko po kilala si Mr. Ronnie Dayan, Your Honor. Mukhang nakapagtataka lang sapagkat sa lahat ng mga nagtestimonya dito at lahat ng mga tao kilala na si Ronnie Dayan. Tangi ikaw lang atang hindi nakakilala sa kanya. Si Junel Sanchez lang po talaga ang kilala ko, Your Honor. So hindi kayo nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ka ng transaksyon o pag-uusap with Ronnie Dayan? Never, Your Honor. That's all, Your Honor. Maraming salamat. Thank you for that, Congressman Salo. So now,